What's up mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas Recorded Edition. Ayan, inuuna ko na kayo ha. Recorded po ito. We are not live. We are still in Connecticut. Ngayon po ay, time check muna, 6:30 a.m. ngayon dito. On a Monday, yan, Lunes, 6:30 p.m. naman dyan sa Philippines. There's a 12-hour difference between the East Coast and Manila. Ayan, kaya po si Tito G ay hindi maka-live. Record muna tayo ha. Well, today, marami tayong pag-uusapan dahil over the weekend and even nung bago tayo lumipad dito sa US, madami mga naging balita no last week and over the weekend. So discuss natin ang ilan sa mga 'yan. Unang-una, eto. Okay, yung hack do sa kelp daw, pag-uusapan natin 'yan na umabot sa Aave. Kanina nag-advise na ako doon sa mga nasa Discord natin, no. Yung mga VIPs natin. So sinabi ko nga medyo may similarity ako nakikita rito. Mamaya ako di-discuss sa inyo. And of course, ang pinakamainit over the weekend, itong Binance na yung Rave token. Binance, BitGet, imbestigahan yung Rave token dahil nga anong nangyari, naging pump and dump no? Grabe. Kaya gusto nating i-welcome lahat ng newbies. Welcome to chaos. Yan po dito sa crypto. But what are the lessons that we can learn and how can we protect ourselves, no? Our trading accounts against dito sa mga ganitong mga pump and dump na scheme. Alright? So we're gonna talk about tackle natin konti risk management, no, mga titos and titas. Alright. And of course, if you want to read more news, you can always log on or check out yung website ng The Calculated Trade. Alright, sige. Simulan na rin natin. Unahin natin, syempre, pag-usapan din natin pala, no, yung chart ng Bitcoin, nasa $75,000 area. May two key support area tayong tinitignan. We're gonna take a look at the chart of gold also and the chart of oil. Meron din tayong konting discuss ng konting geopolitical ano about dyan sa Hormuz na still ongoing yung conflict. Alright, sige. So, unahin na natin. Balita natin today, 292 million kelp daw hack exposes DeFi weakness. A $292 million exploit involving kelp daw has sent shockwaves across decentralized finance, exposing critical vulnerabilities in cross-chain infrastructure and lending systems like Aave. The attacker allegedly minted and backed RSETH tokens through compromised bridge mechanism, then used them as a collateral to drain real asset, triggering liquidity issues and widespread panic withdrawals. Okay, tatahi ko lang ha. Okay, unahin ko lang po muna to. So, hacking incident po ito na hack yung kelp daw yung isang bridge, okay, na hack and then nakapag-generate ng mga kelp na mga tokens, nakapag-mint ng RSETH. Ito po ay yung wrap token. It's like an Ethereum but it is wrap. Okay, so it's para siyang under kelp, no, na if I'm not mistaken na token. So para siyang Ethereum din. Okay, para siyang proxy ng Ethereum. So dahil nga po nagkaroon ng hacking, nakapag mint no ng RSETH tokens through compromise bridge. Tapos yung mga na-mint na tokens na punat na ito ay ginamit para makapangutang. Okay? Makapangutang dito sa Aave using Aave at madrain yung pool, no, yung liquidity pool. All right. So yan on a nutshell, medyo yung DeFi sabi ko nga konti yung pagkakaintindi ko sa kanya, hindi ko siya pinasok mabuti. Primarily because of these reasons, no. Takot ako dito sa mga hacking na to kasi nga hindi naman teki si Tito. Okay, kasi nga nung tinitignan ko nga po yung DeFi, especially Aave, no. At some point inaral ko din kasi Aave is one of the biggest, no, na lending protocol si Aave. So inaral ko, tingnan ko nga kung paano yan. So napakarami mo talagang kailangan gawin na outside the centralized exchange. Okay? At ilalabas mo yung token mo eh. 'Di ba? Ilalabas mo, for example, Ethereum mo, lalabas mo sa centralized exchange, okay? And then you gonna put it sa DeFi platform, and then yung DeFi platform na yon, i-convert yung Ethereum mo into something else, into a wrap token, and then that wrap token,
you can use to borrow other tokens, and whereby yung other tokens na yon you can use it naman to lend, etc. So ang dami nung layers. Sabi ko, maybe this is not for me. Primarily, one of the reasons is para sa akin, masyadong komplikado yung proseso, number one. But the primary reason is hindi ko siya kayang i-scale. Meaning to say, hindi ko kayang puruhan. Okay? Ibig po sabihin, kahit na naiintindihan ko siya, hindi ako comfortable na maglagay ng big amount of money. Ay, hindi ko kayang volume. Hindi ko pwedeng, halimbawa, kalahati ng portfolio ko, sige, lagay ko sa lending. Lagay ko sa AAV. Hindi kaya ng puso ko yun. So sabi ko, if I cannot scale in this area of crypto, might as well, hayaan ko na lang. So I focus really on bodega, position trading, and active trading. Diba? So sabi ko kasi, hindi ko naman kayang puruhan eh. So, sabi ko, focus na lang ako dito. Magbubodega na lang ako ng Bitcoin kasi yun ang kaya kong gawin. Doon ako comfortable. Kaya nga po, no, yung mga previous updates natin sa inyo, mga previous live stream natin, sinasabi natin, maraming areas dito sa crypto na pwede ka talagang kumita. But, then again, kaya ba? Kaya ba nung risk tolerance level mo? And will it really be enough, diba, to make a life-changing gain? Kasi yun naman ang goal natin kaya tayo nagki-crypto, diba? Eventually, to experience a life-changing gain. But based on my personal experience, makakakuha ka nito, okay, once na you get volume. Okay, you accumulate saved volume over time. So mahaba po, no? This is a long game talaga. All right. In relation to the Kelp DAO hack, okay? Ito na nga si Aave. Okay? So si Aave, nagkaroon siya ng 300 million borrowing surge after ma-exploit yung Kelp DAO na protocol, no? So ang nangyari po is dahil dun sa Kelp DAO na na-exploit, it has triggered a liquidity crisis on Aave, with users borrowing nearly 300 million in stablecoin after being unable to withdraw their funds. The attack involving rapidly, ito na nga po yun, 292 million of unbanked RETH tokens, drained liquidity pools, and pushed major assets like USDT and USDC to 100% utilization, effectively lacking deposits. Okay, so ano po yung nangyari dito? Medyo nagkaroon ng konting panic dito. Bakit? Kasi remember, if you have kasi USDT or USDC, you have stablecoin, okay, pwede mo siyang i-park sa Aave and bibigyan kanila ng yield. So this is similar dun sa mga earn ng mga nasa centralized exchange, di ba? Pero sa centralized exchange kasi, medyo maliit talaga siya, parang mga 6%, 7%. But some protocols sa Aave, pag pinark mo dyan yung USDT mo, stablecoin mo, it can give you higher yields than the yields na binibigay po ng centralized exchange. So, attractive talaga. Okay. Ngayon, yung mga tumaya dito, siyempre, nilagay po nila yung kanilang USDT, USDC, and then nagkaroon ng hacking, no, sa Kelp DAO, which ang nangyari nga po is na-exploit, nakapag-mint ng mga RETH tokens, na ipalit yung mga tokens na yun into USDC, USDT to stablecoin. Kasi yun yung pinaka-useful yun talaga yung may value diba? So pinalit niya po doon, thereby draining the liquidity, yung lahat ng USDT, USDC na nandun sa protocol na yon, diba? Naubos yun, and ang nangyari sa Aave, nag-lock siya ng withdrawals. Meaning to say, ganito po, no? Similar to a bank naman, di ba, binanggit ko po sa inyo to, na ang akala natin, yung pera natin na dineposit natin sa bangko, pag nandoon siya, safe siya, hindi siya, nandoon siya sa vault talaga, yung physical money, hindi po, no? Kasi yung bangko, ang ginagawa nila, pinapautang nila yung pera na yon, pinapaikot nila yung pera na yon, para kumita sila. Okay? They're giving us, mga depositors, na smaller interest rate, and in return, yung mga borrowers naman, pinapautang nila, sinacharge nila ng mas mataas na interest rate, and thereby the difference is their profit. So, similar din dito sa mga DeFi protocols na to, no? Yung mga naglagay po, no, nag-provide po ng lending, nagpautang ng mga USDT, USDC nila, yun naman, ginagamit naman yung mga nandun na nakalock na USDT, USDC para ipautang naman. Okay? So, yung papautang nila na USDT, USDC, may collateral. Ano yung collateral? Yun na nga po yung RSETH na token. So, ipapalit. Okay? So, maghahawak ngayon ng RSETH na token. Ang kapalit, makakuha sila ng USDC, USDT. Ang nangyari, dahil nga nagkakapag-produce
ng RSETH token na sobra-sobra, okay, marami pong nakuha na USDT, USDC. Okay, thereby, mangyayari doon sa RSETH token mo, pwede mawala ng value yon. Ngayon, kung ikaw yung depositor, ikaw yung merong pinark na funds dito sa Aave, you now want to withdraw your funds pero hindi mo makuha kasi nga wala nang pool na-drain yung liquidity pool. Ngayon, ang ginawa nila, no, nito mga depositor na to, sige na nga, kung ayaw nyong ilabas yung deposit namin, mangungutang na lang kami against our deposit. Okay? Ikaw collateral namin kasi may deposit naman kami sa'yo. Sige, wag mo na kami bigyan ng yield, mangungutang kami, pahingi kami ng USDT, USDC against our deposit. Yun nga lang, since wala na nga po laman yung pool, hindi na kinaya. Ay, gets nyo? So, ganun, komplikado siya masyado. Okay, so gusto ko lang himayin sa inyo ng mas hanggat maaari no, na maintindihan po natin. So, ganun kakomplikado. And for me, sabi ko nga, hindi ko kayang i-park yung USDT, USDC ko sa mga ganitong protocols eh. Kahit sabihin mo pa nga Aave yan, inaral ko po yung Aave. Sabi ko, malaki nga itong Aave. Ang laki ng total value lock niya. I think nasa top yan, kahiliran ng mga Ethereum. Of course, Ethereum is one of the biggest pa rin, the biggest pa rin, ano? Pero ito, grabe to sa lending talaga. Pero sabi ko, hindi kaya. Hindi kaya ni Tito Gio ganito. Na ilalabas mo kasi yung crypto mo, yung let's say your Ethereum or your Bitcoin, ilalagay mo dito sa mga to. Okay, yan na nga po. No? Ito yung risk. Ito yung risk nitong crypto, nitong DeFi. Okay, because it's a technology, it's also prone to hacking and exploit. So we have to be very careful, no. So as early as now, I want to encourage all of you na simulan nyo na. Simulan na po natin, aralin. Saan parte ng crypto natin gustong pumuro? Gusto ba natin pumuro sa pagbubodega by position trading? Gusto ba natin pumuro sa DeFi? Gusto ba natin pumuro sa airdrop? Gusto ba natin puruhan yung futures, casino? It's up to you. Pero sabi ko nga, kailangan comfortable ka doon sa risk na gagawin mo and aaralin mo talaga. Bibigyan mo ng panahon na aaralin mo kasi hindi mo pwedeng puruhan ng isang bagay nang mababaw lang yung level ng understanding mo. So, kailangan medyo laliman mo talaga yon para in such a way na with that, hindi ka shake out no, doon sa mga ganitong mga incidents. And alam mo kung paano siya i-exit, alam mo kung paano mo ipoprotect yung capital mo, whatever it's left, is left, no? Pwede mo siyang protektahan. Alright, sige. Nakahaba na yung balita natin. O, dalawa na yan. Okay, magkadugtong na news yan. Parehas na bearish news po, mga titos and titas. Ayan, sundan na natin. Lunes na lunes. Lunes na lunes, agad natin yung mga bearish news. Okay. Rave token crashes 90% as Binance BitGet probe trading activity. DAO's Rave token plunged roughly 90% in just 24 hours, wiping out about 5 points. Wow, mas malaki to 5.7 billion in market value after major exchanges like Binance and BitGet launched investigations into suspicious trading activity. The token collapsed from 27.33, hindi ko po finalo tong Rave DAO, to 1.1 no, from $27 to $1 following a rapid 10,800 surge that raised red flags across the crypto market. Okay. Inaaral ko, binasa ko nga po ito. Sabi ko, paano nangyari dito sa rave na to? Kasi I'm not really following. No? So according to Zach XBT, ito po isa to sa mga sikat sa X, no? Pwede nyo i-follow. Allegedly, nearly 90% of Rave's total supply was concentrated in just 3 wallets linked to project team. Large transfers to exchanges before the price spike fueled concerns of potential bait and liquidate scheme where traders were drawn into short positions before prices surge, triggering around 44 million in liquidations. Okay. So ano yung nangyari? So according to Zach XBT, meron 3 malalaking wallet na nag-transfer ng kanilang token sa centralized exchange. So, kapag ka po nagta-transfer ang isang whale sa centralized exchange, whether it's Bitcoin, Ethereum, or any other token, except from USDT, any other token except from USDT, ang intention na yun, kaya mo nilabas dun sa malaking wallet mo, nilagay mo sa exchange, ang intention nun is to sell. Okay? Ano pa nga ba ang magiging intention mo? Alangan ba ipapark mo lang yun doon? Diba? Alangan naman mamimili ka pa ulit. Diba? So, intention is to sell. So, ngayon, nagkaroon ng speculation na, okay, nagpasok tong 3 wallet na to, na malalaki. So, most likely,
possible na issue-short yan. Maybe baka may nagsimula nito sa Twitter, ganyan naman sa Twitter, ganyan naman sa X di ba? So, maybe may ganun ng speculation na sinulan and then gumulong-gulong na. So, ay, short yan. So, nag-short ng mga traders and then pag-short nila, hinataw. Okay? Umabot ka ng 10,000. According to this article, no, 10,800% yung inakyat. So, ano nangyari? 10,800. Siyempre, yung mga naka-short na liquidate. And then, siguro tuloy-tuloy pa rin yung pagha-hype kasi habang umaakyat, ganyan naman ang gusto ng mga traders, di ba? Habang umaakyat, doon nagkakagulo lahat, doon gustong pasukan lahat. And then at some point, no, mga titos and titas, at some point ay wala rin. hindi rin at some point na naging pump and dump, no. After umakyat, binuhusan din nila. So yun yung risk sa mga ganito, no, naman mga titos at titas na teka lang po okay. Yan yung risk, no, sa mga ganito na pump and dump scheme, no. And usually ang nabibiktima nito, mga newbies, okay, nakadadala sa hype, and then they will be left holding the bag. So sila yung naiiwan. So I don't know, baby, baka may istorya pa to na good news along the way. Usually, ganun naman di ba? Paulit-ulit lang po So, istorya na maganda, kunyari, eto na, DCC, tawakan nyo lang, aakyat pa yan, and then when it collapse, yung mga newbies, nandun, hawak nila yung token na wala ng value. So, ano yung next po na to? Aasa sila na hindi, gagawan pa yan, aayos pa yan, magiging okay pa yan, hawakan mo lang, aangat pa yan. No? Ever since, no, even in the PSE days, mga titos and titas, okay, even in the PSE days, nangyayari na po yan sa mga basura stocks. Okay, papaangatin, papaakyatin, and then pagka naipit yung mga newbies sa taas, ang magiging strategy lang nila na gagamitin is yung hope. Aasa sila na aakyat, papaasahin sila na aakyat pa yan. So, ang gagawin mo, hahawakan mo kasi you're down by 90%. Imagine, ano? You're down by 90%. So, hindi, hahawakan ko na. Wala na rin namang value. Ganyan po, ina-accept na nila na sige, yaman na. Pero at the back of their mind, sana umakyat pa. Baka umakyat pa. No? But believe me, no, from PSE to crypto, usually, yung mga ganitong crashes na 90%, okay, mahirap na pong bumalik ito dun sa entry level nyo. Sad to say, na mahirap na itong bumalik dun sa top niya. Okay? Bakit po? Unang-una, syempre, may trust issues na to. Diba? So, sino pa magtitiwala na investor dito na bibiling ko yan, sige, bubudigahin ko. Di ba? At aantay mo, baka umabot ulit doon sa all-time high niya. Ganyan din po ako dati nag-speculate when I was new sa crypto. No? To name a few tokens, ICT, tinignan ko yung chart. Wow, yung ICT, parang ang ganda pala ng chart nito, ang layo pala nito dati. Diba? Tapos ang mura-mura na ngayon. So parang iniisip mo kahit humakyat lang to ng 10% from its all-time high or 20% from its all-time high, pwede na Ang laki na. Ang laki na nakikita mo. So ganun Ganun din po yung mga ginawa namin ng mga early days namin dito sa crypto. No? So nag-speculate kami, umasa rin. Pero hindi nangyari. Okay? So ang nangyayari po, hinahawakan mo siya. Again, you're left holding the bag kasi no choice nandiyan na. Okay. So, paano maa-avoid po yung mga ganito? Ito po tandaan niyo, no? I've read this or heard this somewhere else. No? Sabi nga po dito sa trading kasi, especially in speculative trading, okay, when you see the bandwagon, it's already late. Again, when you see the bandwagon, it's already late. Pag nakita mo na nandyan na silang lahat, diba? Nagpasukan na silang lahat, it's already late. Okay? Most likely, ikaw na yung exit liquidity. Okay? Just like what happened last 2025, diba? Naupo na si Donald Trump, everybody was so excited. Eto na, DCC, eto na. The first ever crypto president. Diba? Excited po lahat Ang daming pumasok na hindi naman into crypto, na maybe on the side, na gusto na mag-crypto, pero nag-aantay talaga nung pagdating ni Donald Trump, talagang na-excite Di ba pumasok sa crypto? Kasi nga ini-expect ng lahat na aakyat. So yun na po yung bandwagon effect na tinatawag, ano?
So what we did, ginamit natin yung bandwagon effect na yun to take profit because we know, naintindihan natin yung cycle eh. So yun yung importante. Kailangan nyo pong i-educate yung sarili niyo para maiwasan yung mga ganito. Number two, ah, kung maglalaro dito sa mga ganitong klase ng mga pump and dump scheme, make sure na you're playing with a capital that you can afford to lose. Okay? You can afford to lose. At kung sakali man na ikaw yung isa sa mga nauna or you entered at the middle ng surge, biro mo 10,000%, di ba? So, pumasok ka, sabi mo sa gitna na lang ng surge, no? Learn how to take profit. Pag nakapag-take profit ka na, stay on the sideline, labas mo na yung pera mo, i-withdraw mo hanggat maaari. Huwag mo nang ibalik. Diba? Close mo na, pabayaan mo na yung chart. Kumita ka na sa kanya eh. Diba? Most of the time, yung mga kumita dito, pag bumalik sila, naiipit na sila sa taas. We've been there and done that even back in the PSE days, no? Kumita ka na maganda, balik mo ulit yung pera mo. Akala mo genius ka eh. Akala mo disisit eh. Kasi bakit po? Kasi yan yung hot topic. Yan yung pinag-uusapan. So akala mo, eto na lahat, dito na pupunta lahat. So ikaw naman, sige, kada bili mo, panalo, panalo. Pero yung huling bili mo, naipit na, nag-crash na 90%, ayun, aray ko, ang sakit. Okay, huli. Alright, ha, mga tito sa tita. So, be careful, mga tito. Marami pa to, tingin ko. Balikan ko lang po itong kanina kasi nag-advise, again, sabi ko nga, nag-advise ako sa Discord natin, ano. Itong Aave kasi na hack na to, yung exploit, no, yung parang na-drain yung liquidity ng protocol. Although, 300 million is not that big naman when you're into crypto, diba? Pero masakit pa din yan. Ngayon po, medyo similar to for me ha, doon sa Terra Luna na event na nangyari dati. Okay? So, whereby na-hack din, yung USD, hindi na-hack. Kumbaga, na-exploit din yung vulnerability ng USDC nila, na-depeg din po yun, and then nagkaroon din ng liquidity crunch yun. Okay, so nangyari, nag-collapse po yung market. Ano? So, I'm not saying na eksakto, parehas na parehas sila, but there are medyo parang similarity, no? Ito po. So just be very careful. Ang maganda nito, when we take a look at the chart of Bitcoin, papunta na tayo sa chart of Bitcoin. Ang ganda ng segue natin, ano? Okay, when we take a look at the chart of Bitcoin, matibay si Toy Bits eh. Okay, so kung makikita ninyo, we are still at $75,000 area after we hit the 78,000. Okay, chart-wise, bigger picture muna tayo. Babalik ko lang yung first and second bear flag natin. Okay, so this is our first bear flag na nag-collapse, and then we are still on our second bear flag. Pero yung second bear flag natin, nandun tayo sa taas na ulit nitong parallel channel, ano, nitong flag natin. So, look at this. No? Nung last time po na hinataw siya, March 17, umabot siya ng 76,000. Lumabas lang ng konti dun sa channel, kumuha ng liquidity, and it went back to sa lower portion ng channel. So, this time naman, April 17, so that's almost after a month, no? Lumabas ulit tayo doon sa channel, okay, umabot tayo ng 78,000 kasi nga upward sloping tong parallel channel natin, and then bumalik po tayo. Okay, ngayon, itong pagbalik na to means na nava-validate itong parallel channel natin, no? Nagiging resistance yung top, nagiging support yung ilalim. Yung middle line natin, kung makikita nyo yan, yung dotted line na yan, yung pivot, we call this our pivot area. This will serve as our first support area, which is probably around $72,500, $73,500 area. Kasi yung pivot point na yan, usually, may mga buyers dyan, nagre-react yung price dyan, so pwedeng tumalbog yan. Pag tumalbog dyan, pwede ba nating abutin ulit itong upper band ng channel? That's a possibility. Pero kung hindi yan mag-hold, there's a likelihood na you're going to touch the lower portion of the parallel channel. So, depende kung kailan mo yan matatouch. Usually, most likely, this is around $68,000 area. So, okay. If you can draw a parallel channel, not a perfect one, okay? You just have to connect yung mga highs and lows niya, and then draw. May tool po dito sa TradingView, no? Kung paano kayo magdo-draw niyan. Just have to connect the highs and lows, no? And then yung pivot area kung saan may mga reaction yung price, kailangan ma-identify mo din. So doon mo medyo makikita na medyo okay na tong parallel channel na to, di ba? Kasi may pivot area ka na nagkakaroon ng reaction yung price. Okay, so that's good.
Okay, kasi at least magkakaroon ka ng area whereby makikita mo nasan yung resistance, nasan yung support, which is a basic no, in technical analysis. Ngayon, if you're using our TPI trading system, dahil nga, for some reason, hindi ko mo kabisado, kung hindi ka pa confident mag-draw ng support and resistance, if you're going to notice dun sa TPI version 7 natin, yung gitna nitong parallel channel also coincides dun sa ATR-SR natin na green line and also dun sa bottom nitong cloud. Okay, so ito magkakaroon ng malaking ng reaction dyan sa area na yan. Again, this is around 72,500. Pwedeng umabot ng 71. So, pwede mag-weak dyan. So, magkakaroon ka ng pwedeng pag-touch, talbog. So, there's a high probability na tatalbog in this area because of these confluences. Okay, so we have the parallel channel that you draw, and then kung gumagamit ka ng tipay, yung ATR-SR nandyan din, and then yung bottom nito, okay, nung red cloud natin, nandun din. Okay, so may confluence. Does it guarantee na pagka bumounce yan, babalik ba tayo dito? We don't know. Again, in trading, every candle is a piece of a puzzle. Pag tinatch yan, titignan natin yung mga susunod na kandila or titignan natin yung candle na magta-touch dyan, gano'ng taas yung talbog, create ba yan ng pin bar or ng hammer, etc. Okay, so, but most likely, there will be a reaction in this area. Okay, so this will act as our support. Kung tatagusin po yan, again, yung lower portion ng parallel channel natin will be our next support. This is around $68,000. Meron tayong chart no na ginagamit din dito yung may time count. Okay, may time count po siya. Yun na lang muna silipin natin para masilip natin yung gold na rin. Ano? So, hindi ko na-update ito but this is already past no 63 days natin. Ito po. Past na siya ng 63 days natin which was the previous consolidation area nung first bear flag natin. So, second bear flag natin, bumasa. Kung i-consider mo to na nag-consolidate siya, parang ang basag niya, no, pataas. Ayan, parang ang basag niya is pataas, hindi pa baba. So, gumalaw naman po siya after 63 days, yun po, nag-break siya. Pero, again, since we are trading do sa parallel channel na yon, so, pwedeng mag-dribble yung price, okay, inside the parallel channel. So, medyo mas lalapad yung movement kasi paakyat siya. Okay. Medyo makikita mo pag ganun siya. No? So, pag bumaba siya dito, akyat ulit siya doon, akyat ulit siya doon. Until ma-hit niya yung mas matibay na resistance, which is, for me, around $80,000 to $85,000 area. Ito po yung previous breakout point. Ito. 80 to 85, 84,000. Ito po yun. For me, yan yun. Diyan ka makakita ng pwedeng mas malakas na reaction ng price pag na-hit niya yan. So far, Bitcoin, even meron tayong tuloy-tuloy no, na Iran and US conflict, which sabi ko nga sa inyo, I think it's already factored in. Kahit pa paano yung performance ni Bitcoin, maganda siya, even malakas siya for me, relatively strong. Even meron tayo mga bad news over the weekend, no? Yung Rave daw and then yung Aave exploit, hindi siya masyadong gumagalaw, hindi siya na binubuhos. Dati kasi pagka may mga ganyan news, binubuhusan na yan. All right? But again, para lang to put everything into context, nasa bear market pa rin. Okay, nasa bear market pa rin po tayo. Wala pa tayo sa bull market. And what we usually do, para po doon sa mga bagong kaka-tune in lang dito sa channel natin, we just do DCA, regular DCA sa ngayong bear market. Okay, so if you want to learn more about that, pwede po kayo pumunta sa ating website, titovlogs.tv. If you want to learn how to use Tipay, meron tayo nito, Tipay Basic, pwede nyo pong itry yan for 1 month, pero basahin nyo muna yung mga reviews, meron tayong mga reviews din dito. And of course, meron tayong mga free webinars, 4 po yan na free webinars. Ito yung latest natin, yung scalping, so you can also try watch this scalping webinar. And tignan nyo kung para sa inyo, kung para sa inyo ba yung active trading. If you want to trade gold, meron din po dito sa website natin. Explore nyo lang po and then read the reviews kasi may mga bundles din dyan para mas makatipid kayo long term kung if you really want to study and join our Tipay Traders community. Okay. Alright, so let's take a look at the chart of gold. Silipin naman natin si Goldie. Okay, si Goldie.
Okay. Tumutulay lang din si Goldie sa parallel eh. Kung makikita natin to, no? So, si Goldie Pie ay nandoon lang din siya. Okay. Sa parallel channel. Pero ang tibay nitong resistance na to so far, ano, this is the SR Cliff area. Look at this, no? Itong area ng 4,800 to 4,880. Sabi mo na 4,900 area. Matibay yung resistance niya because this is an SR flip area. Right? Meron din tayong parallel channel kung makikita nyo. No? Yun ang beauty ng parallel channel. Eh. Na once na medyo magamay mo siya kung paano siya ginagamit, especially on higher time frames. Look at yung Bitcoin parallel channel sa one-day time frame natin din drawing, di ba? Ang ganda ng respeto. This one also is nasa one-day time frame, itong parallel channel na to. Kaya nakikita natin ang ganda ng talbog. Okay, but eventually, you have to understand no, na hindi yan forever magtitrade sa loob ng parallel channel. Usually, magkakaroon ng time na babasag at lalabas yan. So, remember this, upward sloping parallel channels, majority of the time breaks to the downside. Pababa po ang basag. Okay, so kahit umakyat yan, yung likelihood na babasag pababa, mas mataas yung chance. Upward sloping parallel channel. It's just that, we don't know kung kailan siya babasag pababa. Pwede kasi siya, for example, this is sa chart nito ng gold, no? Analyze natin. So, right now, hinaharang siya nitong SR flip area. Okay, so ngayon, kung lalagpasan natin, dun muna tayo sa bullish side, no? Kung lalagpasan natin siya, ang magiging next SR flip area mo will be around 5,000 to 5,200. Ito po, no? So, kita nyo yung daming trades dyan, no? So, this will be your next SR flip area. Ito po yung last na resistance niya. Okay, kita nyo, pull down, gumawa ng flag, nag-rally siya, around 5,200 pero hindi kinaya tsaka tayo bumagsak. So magiging resistance din po ulit yan. Bakit po? Kasi yung mga traders na na-trap dyan, sasabihin nila, okay, sige, break even na kami, labas na kami, or take some loss, may galos ng konti, labas na kami. So magiging resistance. Expect mo na yung area na yan magiging resistance. Ngayon, ang tanong, pag umabot ba yan dyan, tsaka ba tayo babasag pababa? We don't know. Again, every candle is a piece of a puzzle. So right now, we just want to focus dito kasi we're trading gold actively. So day trading. So we want to go down sa lower time frame. Okay? So again, the parallel channel, no? Let's go to the 1 hour time frame. Okay, 1 hour time frame. Laki pala ng gap nito. Okay, nag-gap down pala to kanina. Okay, layo ng gap ha. May gap siya sa 4,830. Is there a possibility? Now it's 7 p.m. dito sa, 7 a.m. So mag-open na yung New York market in a couple of hours. So usually volatile yung market ng New York. So is there a possibility? Tignan natin Tignan natin yung possibility na isara niya yung gap using our TPI trading system. I-on ko lang po. Okay. Okay. The price is trading. Ganito lang po kasimple. No? The price is trading above inside the green cloud but above the ATR, 1 hour ATR. So this will act as your support, itong ATR niya sa 1 hour. Kuhitan ko Okay. Ito po. Yan. Alright. This is around 4,770. It will also coincide dito sa dulo nitong green cloud natin. So yan po magiging support yan. Okay. Nakita natin tumalbog din doon sa parallel channel pa na to kanina nung nag-gap down. Okay, tumalbog din siya doon sa parallel channel. So, this is like forming a bull flag for me. So, there's a probability that when we're gonna hit the pivot, okay, it coincides also, yung pivot kung makikita nyo, no? It coincides doon sa gap natin. So, kung maging successful, kung i-retest man ito, itong lower portion na to, there's a high probability, okay, kung ito ay bull flag, magiging resistance mo, immediate resistance, 4,829, 4,830 sarado natin. Yung gap na yon. So, maraming price reaction dyan. So, magiging, mga short sellers can also take the opportunity to short the market pag umabot po dyan. O kaya, yung mga na-trap last Friday sa area na yan, we also take the opportunity to cut loss or to close their position after nila magulat na ginap down. So, watch out yung immediate resistance natin sa 4,830. 30. If broken, yung 4,830, abot ka na naman. Ayun yun. Look at the median point no, ng parallel channel natin. Nagiging resistance din siya. No? Yan. Okay. So, nagiging resistance din. So, of course, 4,8, again, pag binasag natin itong pivot na 4,830, lipat tayo, tataas tayo sa 4,880 to 4,9 area most likely. Okay, so again,
consider nyo yung parallel channel kasi nga yung parallel channel, paakyat yan eh. Paakyat yung price. So, every time na may babasagin kang resistance, expect mo, you'll create a higher high. Okay? Tapos, pagka na-hit yung uh, upward no, another resistance, expect mo na magko-collapse naman, thereby creating a lower low. Okay. So that's the chart of gold today. If you want to learn how to trade gold, meron tayong free webinar. Ito pong Gold Active Trading. You can you can just, again, go to our website, www.titovlogs.tv. Let's take a look at US oil. Okay. Basta lagay ng langis. Okay, basag natin pala itong parallel channel din. No? Sabi sa inyo, di ba? Usually, it breaks to the downside. Pumunta tayo sa SR flip area natin. Yan, previous resistance. Now, turning into support sa dalawa. Tinamaan na pala ito 2 beses. Pwede ito mag-rally back, pero depende doon sa lakas ng rally. Pwede din bumalik ulit dito kasi nabasag natin itong parallel channel natin. Let's see. Itong price ng oil kung kakayanin ba natin bumalik ulit ng 100 or ma-stuck tayo between the $80 area and the $70 area. I have this theory na pag bumaba po yan sa $70 area or $80 to $70 area, remember these countries no na ginamit yung oil reserve nila because of the conflict, nagamit po nila yung oil reserve nila. Most likely at $70 to $80 na area, ito po, yung area na yan, mamimili ulit yan. Magre-refill yan ng kanilang strategic reserve. Okay, pag umabot po dyan. So, this will be a good resistance, a good support yung $70 to $80 area. Ngayon, pag kami konting tweet na naman si Trump, lalakpas ng konti. Pagka bad news, pagka good news naman, bababa ng konti. But most likely to hover between 70 to 80 after natin basagin po itong parallel channel. So, we're expecting oil na medyo tumambay dun sa area na yan after basagin itong parallel channel natin. And with that also, we're expecting yung conflict ng US and Iran to take a little longer. No? Medyo expect natin na yung labanan mas magiging more on social media, yung mga tweets na magkakaroon ng labanan noon. Of course, meron pa rin mga konting banatan yan on the missile, etc. No? Pero, but then again, hindi na yan katulad nung dati. Talaga na airstrike kung airstrike, deads kung deads, diba? So, ito medyo more on the social media na nalabanan na ang mangyayari in the next coming weeks and months. So, we're expecting oil to hover around 70 to 80, pump ng konti ng 90 or even 100. But then again, baka hindi na masyadong tumambay doon. Okay, so $70 to $80 per a barrel ng oil, maganda support po yung maganda yung area na yon because we think yung mag-accumulate diyan yung mga players na yung mga countries na nagamit yung kanilang strategic reserve. All right, let's take a look at AAVE. Bago tayo tumalon. Ano nangyari kay AAVE? Ayun, ang laki ng binagsak, oh. So, it was down by 11 last Saturday and then last Sunday, it was down by 10. So, nasa support area ka. If you're using TIPI, halos nasa ilalim na rin si AAVE, no? But, but just by looking at the TIPI trading system, alam mo na downtrend to, di ba? Ayun, no? Medyo mahihirapan to. Be careful if you're trading AAVE kasi yung nasa support area na siya ng 80 to 90. If bibigay yan, let's look at the other. Okay. Next support area would probably be around 70 na no? Ni AAVE. So tignan nyo naman, no. Ito yung all-time high niya last 2021, last bull market. And then this yung previous bull market natin 2025, ang high 2021, ang high is 670. Last bull market, 2025, ang high niya 380 na lang. Hindi niya nakinaya. Okay? So, yun yung kinukwento natin sa inyo kanina, nag-gets, di ba? Well, imagine mo, bumili ka dyan sa 674, tapos ine-expect mo, ay baka umabot pa ulit ng 674. 2021 yan, 2026 na tayo ngayon, 5 taon. Okay, noong 2025, nag-bull market, kalahati lang yung inabot, and then you're expecting, aakyat ulit yan, medyo malabo, di ba? Okay, so yun. Let's take a look at the chart of Rave before we end, mga titos and titas. Again, if you want to... Wow, grabe pala itong Rave, no?
If you want to try RTPI trading system, just go to our website, titovlogs.tv. Christmas tree na nga ito. Ang tagal niyang tahimik, oh. Kawawa yung mga naipit dito. But, yeah, again, it's part of the game, no? Ang tagal niyang tahimik. Tapos, pinump siya. So, this is a classic, again, the classic pump and dump. Okay, Burj Khalifa. Kung naka-follow kayo sa atin, kung narinig nyo na kay Tito Jim Burj Khalifa, comment nyo nga po, Burj Khalifa. So, pinump siya. April 9, nag-peak noong April 18. So, this is around, in less than 10 days, no? Nag-peak siya and then, ang bilis lang mag-collapse. Okay, yan po ang ano, no? Yan ang risk sa trading ng crypto. Even nasa exchanges po yan kasi nga walang limit no? So malaki talaga yung risk. So, sa ibang araw pag-usapan po natin yon, ano, yung issue naman about Binance and BitGet. Itackle natin siya kung how are they handling yung mga ganitong issues, and moving forward, ano yung mga pwede talaga nilang gawin sa as a responsible, no, na centralized exchange para maiwasan na yung mga ganito at magkaroon ng mas matibay na trust and confidence yung mga traders and investors sa crypto. Kasi syempre pag nakakita ka ng mga ganitong incident, di ba? Parang hindi ka pa nagki-crypto, nakakita ka ng ganito, ay, ayoko na. Kaya nababansagan na no, na scam yung crypto. Kasi nga, may mga pump and dump tayo na ganito. So, we need, lahat tayo, kailangan natin magtulungan para kahit pa paano, no, maiwasan yung mga ganito at medyo gumanda yung image ng crypto. Ayan na muna, mga titos and titas, kita-kits po tayo ulit hanggang sa susunod na live. Please like, share, and subscribe.